Mary Grace Enchimada, Mary Grace Piatos na 70,000 for medicine. Walang supporting documents. Ibo? Wala hong epekto. Pati yung impeachment? Mataas pati NCR. Ba? Visayas, Mindanao. Oo. Baka naman kasi walang katapat na malakas din. Mayor Lenny Lobredo. Sa paninira nila ng paninira dito kay BP Sara, lalo hong tinataas ng tinataas ang kalidad at ang tawag dito, ang tinataas ho siya ng mga taong bayan. Kahit siraan ho ng mga bulok, mga bulager, mga kontraktor, alam niyo ho nangyayari dyan sa kamera, di ba? Sunod-sunod na ho ang pagkasablay at pagkawatak-watak ng mga testimonya, ng mga witness. Katunayan, sa pinakahuling pagdinig kahapon, nakapansin, marami ho nakapansin ito na tila hindi na naging matatag ang testimonya ng ilang witness. Lalong-lalo na nung bago bitawan itong si Attorney Wamil Baho yun. Habang nagpapatuloy ang cross-examination, napansin natin na parang kinakabahan na ho ang mama. Grabe ho, no? Noong tinatanong na siya ni Senador Amy at lalong-lalo na nung tinanong na siya ni Senador Chis Escudero. Di ba? Ang ilang bahagi ng kanilang mga pahayag na may kinwestiyon ng depensa, may mga, hindi lang depensa, pati yung mga senador, may mga tanong na hindi nasagot. May mga detalye na tila hindi magkatugma at mayroon din mga sagot na hindi sentro ng pagtatanong sa korte o sa trial kahapon. Dahil dito, maraming netizen ang nagsasabi na tila nahihirapan ng proseksyon na patatagin ang kanilang mga ebidensya, ngunit mahalagang, dapat kailangan ipanalo nila. Dahil kapansin-pansin ho yung mga witness nila kahapon, wala na talaga, windang-windang na. Lalong-lalo na nung isinalang nila yung pangalawang witness. No. Ngayon, nagkatalo dahil naubos na ho yung oras. Si Kapunan, gusto raw manood ng Odyssey o makinig ng Odyssey. Hindi ko alam kung ano yung Odyssey na yun. Di ba? Naubos na ho ang oras. Ngunit mahalagang tandaan na ang korte lamang ay may kapangyarihan na magpasya kung gaano kabigat o kahina ang testimonya ng bawat witness. Diba? Itong paglilitis nito, normal lang naman ito Kailangan pero masusing bususain ang bawat pahayag ng saksi. Layunin ng cross-examination na subukan ang katumpakan at pagkapare-pareho at kredibilidad ng kanilang mga testimonya. Mahirap ho kung hindi ho nila nilalatag at nagsisinungaling sila. Ano ang tingin nyo? Ano ang tingin nyo dito? Ako, tingin ko dito, yung mga witness nila talagang kinabahan. Lalong-lalo na nung bandang huli na. Swerte lang talaga at walang pananagutan ng mga witness kahit magsinungaling sila. Kasi naimbitahan lang naman sila dito. Ang masaklap dito, yung mga nag-uutos daw di umano, yung mga mastermind daw di umano, yun ang dapat panagutin. Bakit sinisingle out lang nila si BP Sara? Di ba? Kayo, ibahagi nyo ang inyong opinion. Magkomento ho kayo. At panoorin natin yung pananaw ni Kuya Jason Sarito kung ano yung mga sablay ng mga testigo dito. They should check on their list of witnesses kasi it's not helping the prosecution. Naano ako kasi alam mo, pinagmamalaki nila, kahuhusay ng mga abogado nila, mga abogado de Campanilla, mga human rights lawyer, and yet, we are not getting any from their witnesses. Tama. Doon sa nabanggit nga na harapang pagsisinungaling, kung totoo man yung mga dokumentong iprenisenta ni Attorney Michael Poa na meron din palang confidential fund sa Office of the Vice President sa panahon ni Binay. Natanong, mismong ang COA din ang nagtanong. Kasi ang sinasabi kasi nitong auditor na sa panahon niya, sa stint niya bilang auditor na sa Office of the Vice President, tanging ito lang si VP Sara lang yung kanyang na-audit na mapatungkol sa confidential fund bago siya mailipat. Pero napag-alaman na kahit nung nandun pa siya, meron pa palang
Meron na. confidential Meron na. fund ang sa opisina ni Binay. Pero siya pa ang nagtanong, na-liquidate ba yan? Eh, hindi po ba dapat siya ang magsagot noon kung nandun na siya nung nagkaroon ng confidential fund din ang sa panahon ni Binay, which is nahuli ba siya sa kanyang sariling bibig? Yan ang sinasabi ko, di ba? Kaya nga nung napanood natin ito, nagulat tayo, bakit itong abogado na witness ito ang nagtanong? Hindi na dapat siya ang nagsabi, ay, oo, dapat ito pala ang pinag-aralan ko. Oo, at sinubaybayan ko. At dapat din ito na audit ko. Hindi, tinanong si Atty. Powa na liquidate ba yan? Hindi, sablay na ho siya doon. Kaya ito sa pagdinig ng isang bagay na papasin ng marami dito eh. Alam niyo, nakasubaybay ho ang milyong-milyong Pilipino sa bawat witness na inaharap ng prosekusyon. Tila marami ang katanungan, maraming bahagi sa kanilang testimonya ang masusing kine-question, lalong-lalo na apple of the eye sila dito. Oh. Kailangan ang depensa, kailangan masusi, kailangan nakapokus. O, kita nyo, nasumablay na tuloy sila rito. Di ba? Oh, tuloy natin. Alam mo, nagpapasalamat ako, hindi ako abogado sa depense. Kung hindi, babatukan ko yun eh. Sasabihin ko, tanga-tanga mo, ikaw dapat nag-audit yan eh. Ba't ka nagtatanong? Ulul ka siguro, no? Totoo yun. Opo. Siguro bilang panghuli na lamang po, Manong Jay, no? Yung ating mga kababayan, iba-iba kasi itong pangyayari sa impeachment, bihira lang talaga nangyari ito. Huling nagkaroon tayo ng full-blown na impeachment trial sa panahon pa po ni Chief Justice Corona, no? At Which eventually, Opo. napatunayan na mali lahat yung kanilang naging desisyon, ha? Opo, Kaya huwag natin kalimutan yun. Oh. Opo, at alam naman natin na talagang nakakagets lang dapat ang proseso diyan para kagaya sa regular na korte, tapos hybrid ito eh. May halo kasi iba ang impeachment trial po eh. Yung sa side din ng mga senator judge, iba rin yung kanilang dapat treatment ito. Hindi talaga sila pinag-aralan paano ang tamang pagbibigay ng hukom kasi hindi naman talaga ito yung kanilang forte. Kaya nga hindi sila judge pero naging senator judge sila during sa impeachment trial. Ano na lang po yung inyo pong maipapayo sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig? Kasi nga, ay hindi na talaga maiiwasan na may maisisingit at maisisingit kahit pa sabihin na magkabilang panig na i-delete yan, i-strike out yan sa record. Pero ang mapapanood mo sa social media, paulit-ulit mo mapapanood sa social media, maririnig mo pa rin yung mga ganong mga pahayag, kahit yung opening statement ni De Lima na pinuna. Yun lang laging may question dun eh. Yung opening statement and closing statement. Oo, naboljak na nga yun ng isang abogado na si Mr. Resbach eh. Yung opening statement. Tandaan nyo ha, itong paglilitis na to, hindi sapat lang na may testigo. Kailangan dito ang mas mahalaga ay kung magiging matatag ang kanilang mga binibitawang testimonya. Sa ilalim ng cross-examination, dito sinusubok ang kung pare-pareho ang kanilang mga pahayag. Hindi pwede kang mag-iimbento lang dito. Kaya nga meron ditong joint sworn affidavit na tinatawag. Kung malinaw ang kanilang mga naaalala at kung may sapat silang batayan, dapat may sapat silang batayan at tugma-tugma at hindi gawa-gawang rekto o gawa-gawang istorya sa bawat mga sinasabi nila. Kapag may hindi nakapagtugma-tugma ng mga bagay at mga detalye, at may mga sagot na hindi ho sumasapat doon sa mga nagko-cross-exam, lalo na sa depensa, at pabago-bago ang kanilang mga testimonya, kaduda-duda na ho yan. Dapat ho yan talagang, busisiin ng mabuti. Gayon pa man, hindi ito automatikadong nangangahulugan na natalo na at hindi totoo ang mga testimonyo. Hukom pa rin ang magpapasya, pero pakatandaan natin, sabi nga natin dito, ito ho ay isang sample na lang ng paninira. Lahat ho ng iuungkat na kahit basurang mga resibo, nakalagay pa sa box, ilalabas nila kasi nga ang target nila, siraan ang pangalan Duterte. Palabasin na merong hong ninakaw. Wala hong dinorobo ang Vice President. Isa pang mahalagang punto rito ay ang burden of proof sa isang kaso. Ang prosecution ho
ay mga obligasyong patunayan at ang mga depensa ay kailangan idepensa ang kailang kliyente, kanilang mga aligasyon gamit ang sapat na kapanipaniwalang ebidensya. Hindi obligasyon ng depensa na patunayan na kawalan ng kasalanan akusado sapat na maipakita nila o kung may mga kahinaan o pagdududa sa ebidensya ng prosecution. Ganun ho So ngayon, punta tayo dito sa mga, si Tito Soto bumanat na naman. Ano ba ang kanyang sentimento? Bakit naman nagkaroon siya ng gantong, ano ba yon? Joke ba ito? Yung kanyang binanggit kahapon na akala mo naman talaga na, Diyos mio Marimar. Totoo ba yung joke mo o talagang pasaring lang yan? Ito, ipasok natin dito. Tito Soto, Mary Grace Mary Grace Piatos na 70,000 for medicine, walang supporting documents. Kaya gumawa kayo ng observations. In your testimony, August 3, upon direct examination by the prosecution counsel, you were presented representative samples of selected forms. The question 845 acknowledged receipts, if I remember it right. Correct ba yun? Yes po, Your Honor. Alright. Sinabi nyo na kayo ay gumawa ng observations doon sa mga acknowledgement receipts nito kung saan ilan dito ay pinagagamitan ng confidential funds ay hindi naaayon sa Joint Circular 2015-01. Ngunit may mga acknowledgement receipts according to how I recall it na wala naman kayong observations, ano? Yes po. Sapagkat ang pinaggamitan ng pondo ay naayon sa nasabing circular. Tama ba? Yes po, Your Honor. Alright. Halimbawa, yung acknowledgement receipt ni Mary Grace Mary Grace Piatos na 70,000 for medicine, walang supporting documents. Ito yung naobserbahan na ni presiding judge ni Chis Escudero. Pasaring ba ito? Sa halimbawa kung ikaw ang nanunood o biro, kung matatawag. Alam niyo yung Mary Grace Piatos at Mary Grace Simada na pinag-uusapan ngayon sa social media. Alam niyo dapat hindi na ho pwedeng sabihin ito eh. Isang malaking pinag-uusapan talaga, 'di ba? Sa impeachment trial. Lalong-lalo na seryoso ang usapin. Lalo-lalo na ang tinatrial nyo ay isang vice-presidente. Bagamat makilang naman kanyang sinabi, mabilis itong naging usap-usapan ng marami. Ang nagtatanong dito, ako nagtanong din bakit kailangan mo pang sabihin sa napakaraming nanonood, lalong-lalo na naka-live telecast kayo sa YouTube at sa stream media, di ba? Para lang sa ilang taga-masid, maaari siyang lamang itong wordplay. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi ho ito biro. Hindi ito dapat ginagawang joke. Kasi ang pinag-uusapan dito, trial ng isang vice president. Di ba? Nagkakaroon ito ng, alam mo yung conclusion na pwede palang gawing joke ang trial. Di ba? Ngayon, meron ding naniniwala, maaring ito ay banayad na patama, lalo na dahil matagal na itong sentro ng pampublikong usapan, di ba ito yung laging kumukontra kay Bibi Sara at laging kumukontra sa kabilang partido, sa minority ngayon na tinatawag, na itong dating Senate President, gigil na gigil kay Bibi Sara. Anyway, wala ho tayong napag-uusapan lang. Kasi total naman, sabi ko nga sa inyo, yan trial na yan, trial by publicity. Sa huli, ang mas mahalagang usapin dito ay hindi biro o dapat gawing wordplay itong salita na ito. Tuloy natin para maintindihan nyo. Kaya gumawa kayo ng observations. Yes po, Tapos Your Honor. yung doon naman kay acknowledgement receipt ni Janice Marie Trevilla, 70,000 at Patty Ting na 150,000. Wala kayong observations. Dahil ang pondo ay ginamit sa purchase of information na pinayagan o allowed ng nasabing circular. Tama ba? Yes po, Your Honor. That's the way I recall it. All right. Okay, now, ito ngayon ang tanong ko. Out of these 845
acknowledgement receipts na pinag-uusapan sa kasong ito, ilan ang nagawa nyo ng observations dahil lang sa kawalan ng supporting documents? Hindi ko na po matiyak kung ilan yung exact number po, Your Honor. Ilan ng, well then my next question will not be answered because tatanong ko ilan yung walang observation. Pwede ko po pwede po ako mag-refer sa tabulation po, Your Honor. Please. You can refer to your tabulation table that was earlier marked. Assisting counsel, can you show him the previously marked evidence pertaining to his tabulation or summary? Assisting counsel for the respondent may also approach should he so desire. So hindi na dito napakita yung nagsalita itong si Mamang Quezon na parang sinabi niya na parang hindi ko na ma-recall pero nasupalpal siya dito . Di ba? Ganun lang kasimple. Kung gagawin mo yung biro at pamumukha mo sa taong bayan, wag naman. Kasi yan ay, sabi na natin, yan ay trial. Pangalawa, seryosong usapin, hindi naman parang simpleng session o sa plenary na pwede gawing katawa-tawa. Anyway, kung yan ang kanyang testimony, yung kanyang pahayag at sa kanyang saloobin, kung komportable siya sabihin yun, nasa kanya yun. At ngayon, pag-usapan natin, ito lumalabas na yung mga kaalyado talaga na mambabatas ni BP Sara o yung hindi pumirma sa impeachment ni BP Sara ay unti-unti na ngayong sinisibak sa pwesto. Meron balita dito na mga mababatas na hindi sumuporta sa impeachment sinibak sa pwesto. Bakit sisibakin? Anong tanong natin dito? Sino-sino ba ito? Alamin natin. Ito na, yung mga regudon sa Kamara. Di ba? Maraming mga mababatas dito ang pinagsisibak sa pwesto. Isang malaking balita ang gumuluntang sa Kamara matapos ang malawakang balasahan sa Kamara dahil alam niyo yung mga hindi pumirma sa impeachment ni BP Sara. Pinagsisibak Sino-sino ba yan? Ito ang naging sentro ng balita ngayon. Kahapon lang ito. Sino-sino ba yan? Ayon sa mga ulat at balita ay mga naapektuhang ilang deputy speaker sa mga committee at chairperson, vice chairperson at assistant majority leader. Matapos ang balasahan, agad silang pinalitan ng ibang miyembro ng Kamara. Dahil dito, ito ay isang malaking, alam nyo na, nangyayari ngayon dyan sa gobyerno, sindikato. Pag ayaw nila, hindi nila kakampi, kaya nilang palitan. Marami ang lumutang na pangalan kung sino-sino yung mga pinalitan. Batay sa kwento, sa ulat, tungkol sa pinakahuling balasahan sa Kamara, ito ang mga pangalan. Diba? Hindi naman sinibak sa pagkakongresista, kundi yung committee. Si Paulo, hindi naman kasali si Paulo. Si senador dito baka mali siguro yung marami pero ito na lang sa balita na lang na ito. Tinanggalan ng mga pangunahing posisyon sa Kamara ang ilang mambabatas na hindi bumoto, nag-abstain o hindi sumuporta sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pinakahuling pagbabago sa mababang kapulungan, sinibak bilang Deputy Speaker si Ilocos Sur 2nd District Representative Christine Mihan Singson at pinalitan ni Negros Occidental 6th District Representative Mercedes Alvarez. Kabilang si Mihan Singson sa mga hindi sumali sa botohan noong May 11. Ilan pang mambabatas na hindi bumoto, nag-abstain o bumoto ng no sa impeachment ay tinanggal din sa kanilang mga chairmanship, vice chairmanship at iba pang mga leadership post. Kabilang sa mga naapektuhan ay sina Ronald Singson, Jose Manuel Alba, Christine Alexi Tutor
Alfelito Bascug, Maria Vanessa Umentado, Antonio Legarda Jr., Arturo Garcia Jr. at Emilio Tanwatco III na pinalitan ng mga bagong itinalagang mambabatas sa kanilang mga komite. Samantala, may ilang Grabe, no? Balik natin, ha? Itong 6 na ito, nanindigan lang ho ng tama ito. Pero ho, ginawan ho ng kwento. Ngayon, tingnan nyo, ha? Ang kanilang chairmanship, ang kanilang committee, pinagsisibak dahil lang hindi ka pumirma sa impeachment ni BP Sara. Ano ang nakikita nyong lagay na yan? Ako, para lang naman sa komentaryong ito, nakikita ko ang nangyayari sa Kamara, sindikato. Ganon din ho, dito sa nangyayari. Kasi mga ahensya ngayon, nagkakampi-kampihan na. Gusto nilang pabagsakin itong Duterte. Gusto nilang sibakin o gusto nilang pa-impeach si BP Sara at makunbig at hindi na ho makatakbo o magkaroon ng disqualification at hindi na ho makatakbo sa 2028. Ngayon, sinusubukan ho ng depensa ni BP Sara na ipanalo ang kaso. Nang sa ganun, hindi ho magkaroon ng conviction. Sabi ko nga sa inyo, lahat na lang nangyayari dyan sa trial, mga basurang mga ebidensya, mga witness na hindi mo alam kung saan nila pinagdadampot. Sabihin natin galing mismo sa COA, pero yung mga kaalaman nila na nabubuko, lumalantad, unti-unti hong sumasambulat sa milyong-milyong Pilipino na alam nyo ang kwento ay hindi tumutugma doon sa script. Ngayon, ano ang magiging komento nyo dyan? Kayo ho, meron tayong tanong at meron din kayong dapat isagot. Andiyan po yung comment section. Ano ho ang palagay nyo sa gobyernong ito? Kayo ho ang magbibigay ng komento sa tulong ng, andyan po yung comment section. Pasok tayo dito, useless lahat. Useless na lahat ang nakikita natin at napapanood natin kahit gumawa na sila ng napakagaling nilang script. Pagdating ng cross-examination, lalantad ho ang katotohanan. Hindi may tatanggi dahil magaling ang depensa. Wala ho sila magagawa dito kundi mapahiya. Ganon. Kaya dito, lahat ng testigo ng proseksyon sa confidential fund ay useless. Yan ang banat ni Atty. Sal Panielo. Kasi supposedly dapat ididemanda mo isang tao kung meron ng final decision na irregular yung ginawa mo. Kaya you have to be accountable and you have to be prosecuted. Inamin na nga nilang wala eh. So lahat ng mga tanong, lahat ng mga testigo ipipresenta nila, useless na lahat. They're wasting our time, in other words. Ngayon naman, nabigyan kayo ng pagkakataon para pag-meet ang dating Chief Presidential Legal Counsel, Mr. Salvador Panelo. Tanungin natin kung ano ang kanyang assessment sa Day 13 impeachment trial with Vice President Sara Duterte. I think, First part, doon mo na tayo ano mo na assessment? o hindi ba inamin niya na, pati ngayon, yung ngayon din, kasi both witnesses have already admitted na preliminary lang yung findings ng audit, recommendatory. Which means, pag yan ang inamin mo, lahat na ipipresent mo dyan to prove the so-called irregularity, wala, napatay na. Kasi, in other words, you have no basis to sue the Vice President because hindi pa nga final whether. Kasi supposedly dapat ididemanda mo isang tao kung meron ng final decision na irregular yung ginawa mo. Kaya you have to be accountable and you have to be prosecuted. Inamin na nga nilang wala eh. So lahat ng mga tanong, lahat ng mga testigo ipipresenta nila, useless na lahat. They're wasting our time, in other words. No, bukod doon, Atty. Sal Panielo, na wasting our time, at the same time, yung pondo ng Pilipinas, yung budget, ika nga. Bilangin nyo, 13 days, times sa 25 million. Ilan ho ang lumalabas? Magkano ang magiging damage? 275 million na ho ang nauubos. Tama ba? 13 times 25. 325 million na ho ang naubos sa kaba ng bayan. Sa ganun-ganun lang ho na kwentuhan, ganun-ganun lang na simpleng tanong, meron pang magjujoke, di ba? Meron pang gumagawa ng eksena. Ngayon, sa lahat ng mga pangyayari at bagay-bagay na yan, tila lumalakas pa rin ho
at nangunguna pa rin sa survey itong si BP Sara. Yan ang patunay dito. Hindi ho gawang kwento ito kahit ho sumambulat ang napakaraming issue patungkol dito sa trial, kahit to puro chismis na lang ang nalalaman natin, patuloy pa rin nangunguna sa 2028 presidential survey itong si BP Sara. Sa kabila ng mga sumusunod na issue at kontrobersya, talagang pataas ng pataas talaga. Gusto ng taong bayan marami ang nagulat sa resulta. Isipin nyo marami ang nagulat dito. Ang inaasahan ho ng taong bayan yung sapat lang pero lumobo ang survey, 'di ba? Dahil sa paninira nila ng paninira dito kay BP Sara, lalo hong tinataas ang kalidad at ang tawag dito ang tinataas ho siya ng mga taong bayan. Kahit siraan ho ng mga bulok, mga bulager, mga kontraktor, alam niyo ho nangyayari dyan sa Kamara, di ba? Laging BP Sara ang pulutan. Isa sa mga posibleng paliwanag ay ang matatag na suporta na matagal nang tinatamasa ng mga Duterte, lalong-lalo na si BP Sara. Iba't ibang bahagi ng bansang Pilipinas, pati sa ibang bansa, ay suportado na rin si BP Sara. Anong patunayan mo, Kuya Goods? Ito, panoorin nyo. Sa survey po ng Okta, research, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential survey. Ibig sabihin, hindi kinakagat yung ganung mga naratibo? Wala hong epekto. Pati yung impeachment? Mataas pati NCR. Ba? Visayas, Mindanao. Oo. Baka naman kasi walang katapat na malakas din. Mayor Lenny Robredo. Ano nga sila sa NCR? NCR dikit na dikit. Pero Kuya Jen, Kuya Nelson, iyan itatapat mo kay BP Sara, si Lenny. Nako po, kawawa ho, ilalampaso lang ho yan. Yan ang katotohanan. Pero sabi nila, malakas daw Pero tignan nyo naman. Visayas, Mindanao. Kaya mga taga Mindanao, alalahanin nyo yung tulong ni Tatay Digong. Alalahanin nyo ho yung ginawa ni Tatay Digong sa mga kababayan nating Muslim. Sa mga taga Visayas naman, malaki hong tulong ang nagawa din sa inyo, lalong-lalo na nung nagkaroon ho ng malaking kalamidad. Tama ho ba? Ito nga, wala nga utang na loob yung Leyte, di ba, na tatandaan nyo. Di ba? Tinulungan din yan. Sino tumulong yan? Tatay Digong. Makaahon doon sa napakalaking baha na nangyari, pero wala. Yung congressman dyan pero anyway, tapos na yon. Dito tayo, kailangan maipanalo natin si BP Sara sa 2028. Dito natin makikita na talagang mahal ng taong bayan itong mga Duterte. Ang Duterte brand hindi na humabubura yan. Gawan man nila ng napakaraming issue. Gawan ho nila ng kontrobersyal patungkol sa pagnanakaw daw di umano. Hindi nila matitinag at hindi nila masisibak. Tandaan nyo, lahat ho ng mga trial na nangyayari, wala ho yung bilang pagdating sa botohan. Ang botohan ho ay kailangan 16, hindi ho 13, hindi ho 12. Makakuha man sila ng panibago hong isa pang senador, 14 pa lang sila. Yan ang pakatandaan nyo. Ngayon sa survey na ito, nagiging malinaw na malinaw, 43% versus 34%. Ilan ang diferensya? Kung susumahin mo, milyon ho yan sa bilang ng tao. Kung eleksyon na ang pag-uusapan, kung yan na ho ang pinakalumalabas na bilang sa botohan. Malaki ho yan, 43% kumpara. Ito ho lang isang example na sa NCR, 34% parehas lang sila pantay. Hindi ho ako naniniwala dahil ho sa Luzon o sa NCR, talaga hong galit na ho ang taong bayan. Paano mo nasabi? Yung mga binabaha lang. Hindi ba magalit yan? Tapos kukuha pa sila na pagtatapat dito kay sasabihin nila malakas daw yung nakakakamping na ko. Isang hong panlilin lang na naman ang naririnig nyo doon sa mga bulager nila na nagsasabi na malakas itong si Ate Lenny. Ito nga hindi niya pantayan. Ang layo ho ng 51% sa 26% sa Visayas. Mas lalong kawawa pagdating sa Mindanao. 76%, 6% kay Lenny sa Mindanao. Saan ka pa? Sa tingin nyo, makakuha
ng tagumpay si Lenny? Mali. Oo, tignan nyo mabuti. 51% sa Visayas, si BP Sara, 26% si Lenny sa Visayas. Tignan nyo sa Mindanao, 76% kay BP Sara, 6% sa Mindanao. Hindi ho peke ang survey na ito. Ito ay survey mula, kailan ito? From July 4 to July 11, 2026. Sino ho ba ang gumawa at nag-survey na ito? Tipor eh. Parehas ka ito ano? Pero malayo pa rin pagka at ito ay survey lang naman, di ba? Yun. Kasi pero tsaka si Nanay Lenny, wala pa rin katiyakan na tatakbo ng presidente. Hindi nga eh. Sabi nga niya, mayor pa rin ang Naga ang gusto niya. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Visayas sa Mindanao, 51 at saka 76%. Paano nyo kaya may turnover, mababaliktad doon, may turnover nyo yung Visayas sa Mindanao eh. Ayun pa. Yun na, isang problema nga yun. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, doon kayo maniniwala sa nagbibigay ng tamang impormasyon. Huwag ho kayo maniniwala doon sa mga bulager na nagpapakalat na puro kapekean, kung hindi magmura, yun lang. Nagpapakita ng maling mga impormasyon. Kaya dito na tayo. Ako naman ho ay maglalambing kung ninabot kayo sa dulo ng ating video. Sana naman ho i-like and share nyo ang ating video at yung hindi ho nagno-notify sa inyo, pasadahan nyo, halungkatin nyo. At syempre, ito na, makinig ho kayo sa shoutout segment natin. Shoutout kay Ma'am Lisa Valderrama Porton. Oo, kay Mac D 1432, J. Morales, Rachel Carandang, Dong, Palye Bulangis, Helen Dalanta, shoutout po sa inyo, Maribik Taborada, Grace Akihetas, Miss Daisy, shoutout po sa iyo, Betka Akbay, Bol Anon, Jay Nebres, shoutout po sa iyo, Joyce Lynn Casol, Raquel, Velez, Marcia Nakapasya Anon, Catherine Ramos, shoutout po sa iyo. J. Ram Mopis. Salma, shoutout po sa iyo. Reynaldo Cabulong Roel. Hall Out. Yun, nakita ko ulit si Hall Out. Shoutout po sa iyo. Arvelin Kiran. Ras Maarte. Alan Villarica. Antonio Matibag. Dongs Paler Bulangis, Maria Capasya, Reynaldo Cabulang, and Ruel. 1846. Yan kung mabag sa ating shoutout segment. Hanggang sa muli, pakilike, share ang video at huwag niyong kalimutan i-subscribe. Salamat po. Bye-bye.